Siyempre, Friday ngayon, Yeah. ang makakasama natin, partner. Biyernes na Tuwing Biyernes. Biyernes, makakasama natin, tulad ng iyong pinagyabang kanina. Oh, siyempre, ito. Ito yung sinasabi kong bago kong Biblia. Mas lamang ka sa akin, may pirma sa'yo. Ay, siyempre. Ha, yung sa akin, wala Ninong ko yan eh. Ano ba yan? Bigla kang bininyagan dito. Di ba? Si Mr. Francisco Sir Tobax Colaigo. Okay, mga kaibigan, welcome po natin dito. Live na live dito sa Usapang Lalaki. Yes. At kumbaga hindi, pag sinabi natin Biyernes, kung minsan sinasabi natin very negative, parang kung sa trabaho, nakakapagod, nakakantok na kasi palapit na sa weekend. Minsan Biyernes, sinabi natin Biyernes Santo. Dito po mga kaibigan, hindi. Biyernes Espera. Yan. Biyernes Suertes, ha? Oh, yun! Biyernes Suertes, ha? Dahil ang ating pag-uusapan naman pera na pera. Ay, correct! Sa lahat po na mga kaibigan po natin dyan. Siyempre. Very viva, viva! Ano naman, minudo, minugraan! Adobo. Sir Tobax, magandang tanghali po. Magandang umaga sa tanghali. Ayun. Ayan. Uy, di ba sabi mo kanina, tinatanong mo ako Explain kung naman ano natin, kasi. bakit ba magandang umaga na magandang umaga, Sir Ako Tobax? kasi hindi ako bumabati ng hapon o gabi. Kasi pag bukas ang isip natin, bukas ang puso natin, sa biyaya at sa mga posibilidad sa darating, the sun will never set. Ayun. Kaya magandang umaga ngayon tanghali. Saka iba yung feeling talaga pagka-umaga, partner. Kasi kasi kung minsan tayo, may mga mentalidad tayo, mga Pilipino na, ay, bukas na lang to, pagpabukas na lang to. So, yung sinasabi ni Sir na dapat walang gabi, walang araw sa taong may gusto. Pag ginusto mo, dapat todo mo na. Sabi nga nila dalawang choices mo eh. Pwede kang managinip, pag gising mo, tulog ka ulit, tuloy ang panaginip. Pero yung tama, pag gising mo na naginip ka, pursue your dream. Yun. Bangon ka at habulin mo yung panaginip mo. Kahit bandang hapon na, feeling mo umaga pa rin dahil go, go, go. Go, go. Yun. Okay. So, ngayon pong araw na to, pag-uusapan pa rin natin ang isang topic ng ang lahat gusto. Pag pera pinag-uusapan. Sabi. Kling, kling, kling! Pagka ganun, di ba? Pagka may kwentuhan, ano ba pinag-uusapan nyo dyan? Pera ba yan? Mapagkakakitaan ba yan? Yun. O, siyempre, kahit nga, di ba, ang layo, tapos andito lang ako, tapos may narinig ako. Ang pera yan. Oo. Umahaba yung tenga, gumagano, no? Kunyari, nagte-text. Pero nakikinig kasi perang pinag-uusapan. Okay, pag-uusapan po natin ang pera ngayon. At syempre, welcome po sa Pera-Pera Lang Yan. Pera-pera lang yan. Syempre, pagka may problema, pera-pera lang yan. Pag may problema sa puso, Ay, pera-pera lang yan. Problema sa biyenan, Pera-pera lang yan. Problema sa girlfriend, Ay, pera-pera lang yan. Pera lang Ay, pag nabuntis ang girlfriend, pera rin yan. isa lang ibig sabihin yan. Lahat ng mga problema natin, nakakabit yung pera. Oo nga. Ano ba yung teka muna, yung first question ko kay Sir Topax. Ano ba yung tamang pinag-uusapan natin pera, di ba? Yung tamang tingin o pananaw sa pera, Sir Topax? Yung pera, wala yan eh. Idea lang ang pera eh. Ang pera, ginagawa lang natin yan para panggastos, para pangunlad ng ating hinahabol sa buhay. Means to an end lang ang pera eh. Ang pera actually dumadating sa iyo eh. Sa iyong kusa. May idea ka. Gaya kayong dalawa ngayon. Gumikita kayo. Anong puhunan nyo? Yung katatawa nyo. Diba? Yung iba, kumikita sa tawa, nagko-conduct ng laughter yoga. Seminar. O kayo naman, iba yung manong patawan nyo. Nagkagaling sa sarili natin. Tama. Money is earned. Nasa atin yung kakayahan. Okay. Kaya obligasyon natin palawakin ang ating kakayahan. Mas madaming tayong kakayahan, mas madaming posibilidad. Kumita. Ito, Sir Tupac, ituloy ko na rin. Total na pag-usapan natin yung pananaw sa pera. Sa lalaki at sa babae, pareho ba ng pananaw pagdating sa pera? Hindi. Iba pananaw na asawa ko. Akin na yan. Iba pananaw niya sa pananaw ko, pare. Parang malaking pagkakaiba nun. Yung asawa mo. Ay, Iba rin. Hindi ko nga maintindihan din dito Yung kasama mo kahapon. Alam mo, hindi ko maintindihan. Minsan nagtatanungan kami, ay, may sahod na ba? Hindi ko sila pinapansin. Bakit? Walang ATM sa akin eh. Hindi nararamdaman. Hindi ko May nararamdaman. pagkakaiba ba yun? Sa to? Bakit yung pagkakaiba ng babae sa lalaki? Dati meron, pero ngayon wala na. Dahil dati, breadwinner, puro lalaki.
Lalo na ang mindset ng Pilipino, yung babae, nilalagay sa pedestal yan. Nandyan sa ating tahanan. Siya ang reyna ng tahanan. Pero sa atin ang pera. Pag uwi sa bahay, ito, pagkasyahin mo. Tatabi na yung pang-videoke, pang-karaoke. Naiiwan sa babae. Sir, ano bang tamang sino ba talaga ang dapat humawak ng pera? Babae ba o lalaki? Hindi, money. Alam mo sa akin, ang paningin ko, money is a family matter. Yan ay isang bagay na dapat involve ang pamilya. Kasama pati bata hanggang maaga. Kasi pag yung bata, lumaki siya na, kaya ng nanay ko yan, tatay ko yan, wala siyang kakayahan na mamuhay sa sarili niya. Sa Hong Kong, yung mga ating domestic helpers, yung mga nakikipagpayos, sa amin, yan ang problema nila. Sinasabi nila sa akin, Sir, ginagawa naman kaming alkansya ng pamilya dahil sila yung gatasan Sabi ko, alam nyo, kayo mayroon kasalanan yan Bakit naman paano? Ang mga retratong pinadadala niya sa Maynila, nandun kayo sa Disneyland, nakasmile kayo. Sa totoo lang, nandun na sila sa gate. Hindi naman sila makapasok, mahal. Tapos meron silang prop na hamburger, kakagatin. Pagkatapos, ako naman. Prop lang yun akala tuloy ng mga anak nila. Kaya ni nanay kahit anong gusto ko. Ang mga 10 sila, bibili tayo ng hamburger para pa-picture lang tayo. Pagkatapos, yung anak, Nay, yung bago namang sapatos na umiilaw, bagong cellphone. Yung WII. Sabi ko, bakit hindi nyo pakita yung ibang sitwasyon sa inyo? Yung totoo. Yung iba doon, nakakaawa. Dahil maliliit ang mga tirahan maliliit sa Hong Kong, mga flats, di ba? Oo nga po. So, ang pinagtutulog sa kanila, yung tulugan nila, banyo. So, pagtulog na lang ang buong pamilya ng inalag yung amo nila, saka sila naglalatag ng banig sa banyo. Bakit kako hindi yan ang kuhanan yun na retrato? Alam mo, kuminsan hindi rin natin masisisi yung mga nandito sa Pilipinas. Tayo din kuminsan Masyado tayong naggagarbo, hindi naman natin kaya. Mali yung message natin sa anak. Nagpapakamatay tayo dito sa abroad para naman yung makapag-aral ang anak, magkaroon ng bahay. Hindi nila alam yung pinaghihirapan ng magulang. Gaano ka bata, sir, ang pwedeng ma-explain na ganyan? Basta't yung bata nagtatanong na, nagpapabili. Dapat maintindihan na niya. Yun sa bahay nag-uumpisa yun Hindi naman sa eskwela. So, pag tama yung pananaw ng bata, sigurado, garantisado, yayaman yung bata niya. Ikaw pare, paano mo nadisiplina yung mga anak mo pagdating sa pera? Alam mo, medyo guilty ako dun. Hindi ko ina-explain Sa totoo lang, hindi ko ina-explain yun. Lalo na pag alam nilang may trabaho ako. Alam kasi nila, pagka medyo may, alam mo tayo, mga hosting jobs, mga voice-overs, tapos pag narinig nila yung commercial sa TV o sa radyo na alam nilang boses mo yun, maniningil na Dahil alam nila, kumita ka. Ilalag. Ito, ganitong produkto. Okay, bayad na to. Ito, wala pa. Dad, may bago ka. Pero pengin naman din yung way. Wala tayong pera. Tatlo yung commercial na narinig ko Bago yun. Dapat pala ine-explain dun sa bata para malaman din nila kung gaano ka rin nahihirapan na kumita ng pera. Sa akin naman, as early as 2 years old, di ba kuminsan, hingi lang ng hingi. Parang nilalabas ko kung if you want something, sabi ko sa kanya, parang pinapalabas ko na reward. Yung pinaghihirapan, hindi lang yung paghingi ng bata, bibigyan mo. Tapos, alam mo, sige, bibigyan kita ng chocolate, but you have to do this, ganito. Parang una pa lang, naramdaman na nila yung responsibilidad. Di ba? Ako yung sinasabi ko lang alam mo, sinasabi ko lang, masalamat ka, gwapo tatay mo. Kasi kung hindi gwapo tatay mo, walang kukuha sa tatay mo. Lumalabas sa TV. Kaya nga, sabi ko, kawawa naman tayo, kakayamanan lang natin. Pero mo yan, challenge yan sa atin, pero opportunity sa atin, mabigyan ng tamang pundasyon ang bata. Tama. Yung malaman niya ano yung pangangailangan, ano yung luho. Iba yan Yun ang pinaka-importante. Hindi mo ba magugulo yung isip ng bata na yung pagka... Hindi naman, hindi mo naman kukumplikahin yan Araw-araw na kailangan ng bata kumain, na kailangan ng mamasahe, kung kailangan pwede maglakad lang. Di ba? Yung mga ganung patakaran na hindi mo naman bibigay. Lalo na kung nag-eskwela na yung bata. Yung mga anak ko noon,
wala silang baon na pwede nila iluho eh. Yung pagkain nakabaon na sa kanila. Sakto lang. Meron lang silang pang-emergency, pamasahe. O kaya pan-juice lang, hindi pwedeng soft drinks. So, naiinggit sila eh, mga kaklase nila. Yun na nga ho, Grabe problema ang dun eh. Oo. Pero, ang hirap ngayon din ng ano. Factor kasi environment ng bata. Oo, naiinggit. Pero pagdating mo sa bahay, explain namin sa kanila, pag kailangan, hindi naman sila nawawala. No, diba? Ang mahirap lang yung sasabay ka doon sa... Kahit na kaya mo, kung hindi kailangan, huwag mo nang ibigay. Yun yung sinasabi natin pagkakaiba ng mga incheck sa Pinoy. Oo, totoo yun. Diba? Nalala mo yung last time? Ano? Pinag-usapan natin yung... May cut ka? Kinatan mo? Yun, Kasi- pag-usapan na rin natin yung mga OFWs partner, no? Bakit ho kadalasan yung mga nag-iipon, bata pa lang, nakaiipon na, nagiging grade school, nasa isip niya mag-ipon, high school, college, hanggang sa nagtrabaho. Bakit itong mga nag-iipon na to, sir? Bakit kadalasan hindi sila yumayaman? Bulitin mo, yung nag-iipon, Opo. hindi yung mayaman. Opo. Bakit ho hindi nag-iipon o hindi masyado sila nagiging successful sa pag-iipon? Ano hong nagiging factor doon? Especially yung mga OFWs. Oo. Well, ang ipon naman sa kanila eh, pag nilalagay lang sa ilalim ng unan, halimbawa, yung pag-ipon, okay lang yun. Pero hindi sapat yun. Kailangan palaguin mo yun. Dahil, bakit kamo hindi yung mayaman? Kasi meron tayong tinatawag na inflation eh. Tumataas ang presyo eh. Kung yung pera mo hindi naman lumalago, yung 100 piso mo ngayon, wala siyang mabibili 2-3 years from now. Hindi na kasing lakas yung piso mo. So, yung dati mabibili yung 100 piso, baka 120 pesos na 3 years from now. Kung hindi mo nailago yun, hindi mo mabibili yung nabibili mo ngayon. Kasi dapat pinalalago mo yung pera. Ang mali kasi sa atin din kung minsan ang nangyayari, halimbawa, yung ipon natin, pag may nagustuhan tayong isang bagay, dito natin kinukuha sa ipon natin. Tama ba yun, sir? O ano bang tamang ano? Ang aking prinsipyo ganito eh. Yung perang yung luho, hindi bawal yan. Pero yung pinaghirapan na pera, hindi yung kinita natin, kaya nagsa-sideline ka, pawis ang ginamit natin, binuwis natin para kumita tayo. Yan, pambili lang yan ng pangangailangan. Hindi mo pwede pambili ng luho yan. Ngayon, kung gusto mo magluho, dapat yung nilago ng pera mo, yun lang ang pwede mong gamitin. Yung kinita po? Yung kinita ng pera mo. Ngayon, kung madami ka nang naimpok, kahit kumuha ka ng konti sa principal, pambili ng konting luho, pwede na. Pero hindi yung pinaghirapan mo. Yung bonus, hindi pa dumadating, ginagastos na natin eh. Yung iba sinasanla. Meron ako lang, lalo sa mga teachers, sa mga yun, di ba, meron yan. Alam ko may sinasanla kasi ang kapatid ko, teacher. So, pag halimbawa, may bonus, may differential, may ganito sa uniform, sinasanla na nila. Saka meron kasi parang tumatanggap din ng sanla. Oo. Ang tawag din sa ngayon, predatory lending eh. Dapat ang pagbawal talaga sa DepEd. Oo, may ganun. Kawawa yung mga sa teachers. pulis, nangyayari dyan. Sa academy pa lang, lubog na sa pera eh. Lubog na sa utang. So, dapat yun matigil eh. Pero, well, that's another topic, no? Sa ngayon, yung ating needs and wants. Kung ang bata, pumasok sa isip niya, na kung gusto niyang bumili ng luho, ay paghihirapan niya, allowance lang siya eh, di pa siya nagtatrabaho. Yung naitatabi niya sa allowance niya, lumalago, pwede niyang pambili ng luho yun. Hindi yung binigay allowance, bili niya agad. Hindi yun. Yun yung sinasabi ko Pag sa'yo. yung ganun ang prinsipyo, siguradong yayaman ang bata. Sigurado. Sigurado yan. Pero pag pagbawalan mo siya, huwag ka bibili ng hindi mo kailangan, bibilin yun. Bawal eh. Masarap ang bawal. Ay, kung sabihin mo hindi bawal, pero ito lang ang pwede mong gamitin. Gagawa siya ng paraan para magawa niya. Mag-iipon. Yung prosesong yun. Yung needs and wants talaga na. So,